Hello! O kwentuhan ulit tayo. Ano naman ang mapapagkwentuhan natin today? Why not we talk about self-confidence? Ayan, magandang topic yan. Kasi since, including me, nagdaan din doon sa stage na mahiyain ka, di ba? Ako aamin ako sa inyo, nung bata ako, mahiyain talaga ako. 'Pag may mga bisita, I'd rather stay in my room o kaya naman malayo ako sa kanila. Minsan anti-social din ako, 'yan. Nagdaan ako sa mga stage na ganyan and I'm sure marami sa atin nagdaan din o nag-struggle din para mag-boost uli or hanapin yung sarili nila para magkaroon sila ng tiwala at confidence, ayan. Pero wag naman to the extent na ma-overconfident ka na at maging mayabang ka na, 'di ba? Hindi naman gano'n, hindi natin ine-encourage yan. Yung tama lang na confidence na puwede kang humarap sa mga tao, hindi mo ikakahiya yung mga alam mo na kaya mong gawin, yung pagbi-build sa sarili mo para magkaroon ka ng kumpiyansa. Kasi minsan 'pag may kumpiyansa ka sa sarili mo, may confidence ka, mas na-e-express mo yung sarili mo. Maraming ways para ma-boost ang self-confidence. Meron nga na-attend ka ng mga seminar, mga courses, mga gano'n, training, 'di ba? So, dito sa pagre-reels natin at pagiging content creator, digital creator, medyo nahasa o na-enhance ang ating kumpiyansa sa sarili. Dahil nga siyempre, di natin maiiwasan na humarap sa tao, magsalita, ibahagi yung ating mga kaalaman at yung ating mga insights. So ano ba yung self-confidence? The way you carry yourself, the way you talk, the way you present yourself in public. In short, yung may tiwala ka sa sarili mo at sa mga kaya mong gawin. Self-confidence is a feeling of trust or belief in oneself. Ayun, yun naman pala ang sabi ni Wikipedia. Positive belief yan sa isang tao na kaya niyang gawin ang isang bagay pagdating ng araw. Yan, o 'di ba? Ito yung mga abilidad natin para gawin yung isang bagay na gusto nating gawin. Katulad nito, eto example ng self-confidence. Before, we are only having our personal FB accounts. Okay, yung profile natin. Pinabuksan na ni FB itong pagiging digital creator. Pwede kang mag-digital creator 'pag nag-click ka or nag-turn on ka ng professional mode mo. So, itong pagta-turn on ng professional mode, pwede tayong mag-earn. Ayan, through our photos and videos. At saka, ayan na nga, nagkaroon na tayo ng mga tools. Yung mga reels, add-on reels, at yung sa videos, yung in-stream ads. At meron pa nga, yung ating stars. Pag merong natutuwa sa mga content natin, ah, especially sa reels, binibigyan nila tayo ng reward through sending stars. Nung tayo ay nag-turn on ng professional mode natin, ibig pala sabihin nito, kailangan may kumpiyansa ka sa sarili mo. May self-confidence ka na kaya mong gawin yan. Dahil maraming mga requirements para ma-monetize ka at para kumita ka. So ngayon, ano-ano mga requirements? Ay 5,000 followers plus 60K watch hours. So pag nakumpleto natin yan, puwede na tayong mag-apply ng tinatawag na setup ng monetization. So, magkakaroon tayo ng mga tools. So, andoon na nga tayo. So, ngayon, paano ka magiging digital creator kung wala ka namang mga content, kung wala kang videos, kung wala kang reels? Ngayon, pwede na yung mga post bonus program yan eh. Kasi may mga digital creator na nabigyan ng opportunity na magkaroon ng bonus program. Ako wala ako niyan. Yung anak ko meron. So, sabi niya, kahit photos na ipopost mo, meron kang earnings diyan. Basta masipag ka lang. And then, nare-renew yan, depende sa performance mo sa bonus program. So, in short, diyan na papasok na kailangan yung self-confidence mo.
Kasi nung una nga sabi ng asawa ko, "Ha, papasok ka diyan, eh di dapat di ka mahiyain diyan." 'Yan, ganyan. So, una 'yon. So, kailangan tanggalin mo ng konti yung hiya mo at saka yung confidence na kaya mo 'tong gawin. Na 'pag pinasok mo 'to, wala ng atrasan, dire-diretso na 'to. At kailangan may goal ka. Yung bang hindi ka mapapahiya sa mga gagawin mo. Dahil alam mo yung ginawa mo o yung gagawin mo, pinaghirapan mo at gusto mo na maibahagi sa iba para magkaroon naman ng kabuluhan yung mga idea mo. Ayun, yun pala yun. So, doon unti-unti nabuo yung self-confidence ko sa sarili ko na humarap sa inyo, makipag-usap, at saka ibahagi talaga yung aking insights. Salamat naman dahil, meron namang mga naniniwala, meron namang nagtiwala, at meron din namang mga sumubaybay. Kaya hindi nasasayang yung effort ko at yung confidence ko para maibahagi sa inyo yung aking mga ideas as digital creator at content creator. Dahil wala naman tayong dapat ikahiya, di ba? And masaya naman tayo sa ginagawa natin. Kung creative ka, ma-enjoy mo talaga ang pagre-reels, paggawa ng mga videos. At saka sa tingin ko, kung sinabing digital creator ka or content creator, kailangan doon ka mag-focus. Kailangan yun ang focus mo. Dahil, yung mga ang focus, nasa followers, okay lang din yun. Pero, hindi tayo sigurado kung yang mga kadami-daming followers na yan, talagang magfa-follow sa inyo. Hindi katulad nung 'pag nag-build ka ng community na dahil talagang sinusubaybayan nila yung mga ginagawa mong content. Mas matatag yun sa tingin ko. At saka mas, okey na meron sila talagang mga napapanood na, quality video sabi nga, 'di ba? So, yung pag-i-impart ng sarili dito sa pagre-reels, isa yun na kailangan mo ng self-confidence. Kaya mahalaga talaga na magkaroon ng kumpiyansa sa sarili. Pero hindi to the extent na magpapakain ka sa sistema just to be popular. Iba naman yon yung kumpiyansang-kumpiyansa sa sarili na kahit ano na lang kayang gawin, pero hindi na tama. So, dapat alam din natin yung hangganan ng self-confidence natin. Yung tipong wala kang pagsisisihan, yung, hindi ka lalabas na kahiya-hiya at ang self-confidence hindi lang yan dito mahalaga sa pagre-reels o pagiging content creator. Kasama natin 'to sa araw-araw na pamumuhay natin. Kailangan mag-build natin 'to, now na. So yan ang tsikahan natin for today. This is your admin Waling from Careers International, sending good vibes and thank you very much for watching.